So, bali, di ba, explain nyo kay Rap kung ginagawa natin. Nag-judging na lang basta, no? Ating na lang. Game, game. Wala kang tubig. Wait lang. Sige, sige. O, explain ko na kay Rap habang kumuha kang tubig. Good Okay. evening ulit. Good evening. Usually pag nagja-judge kasi kami ng ng photo contest, wala nang paligoy-ligoy, basta naka-record, upload. Para na sila. Ganun lang. Parang intro. Tapos usually kasi kung sinong available, sila yung kasama sa judging. Mm. Pero madalas kaming tatlo. Tapos Ah, kung sino. Tapos okay lang. ang ginagawa namin from the pool of entries, pumili kami ng top 10. Okay. And then, doon namin i-check kung sino yung may pinakamaraming votes. Ah, Ganun lang. Ilan tayo entries for April for double up? 55? 52 yung nabilang ko nun, 52 o basta ganun, 52. Ah. Thank you sa mga matatapang na nag-submit. Salamat. Yun, so ganun yung nangyayari. Tapos, pag meron ng top 3 or pag may nagtatay, doon nagkakaroon ng deliberation. Actually, yung pinakamaraming votes, halimbawa, ayan, katulad niyo, may 4 votes na isa lang, siya na yung nagda-number 1. Kasi parang ano na. Okay. Tapos yung mga tie, ayun yung inaano na. May Since deliberation. 11 to, magtatanggal tayo ng isa. Ng isa. Oo. Tapos yan, madalas tinatanong ko kung bakit hindi vinote or kung may Ganun. something, Ah, kung bakit mo vinote, ganyan. sige. Saan tayo mag-start? Sa pinakadulo? Number Nakadulo tayo, sir. Backwards daw eh. 2 votes. 2, Mike. 2 votes with Mike Zamora Mijares. Yung 2, ilan yung 2 votes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong ilan yung 2 votes? Eh di 2. Hindi, ilan yung pictures na may 2 votes? Sorry 1, 2, 3, 4, 5, 9 yata. 9. So, dami to. Dami yan. Dami tayong pag-uusapan. Sige, simulan ko na. First photo kay Mike Zamora Mijares. Maraming salamat for your entry. 2 votes. Isa galing sa akin, isa galing kay Raf. Para sa akin kasi, naghanap ako ng ng kakaiba. Yung iba kasi, parang ang dami kasing reflection. So, parang, siguro, yun din kasi yung interpretation dahil yung sa poster, reflection yung, tama di ba? Reflection yung ginamit sa poster. At thank you din pala kay Harold, di ba? Si Harold na lagi kinuutusan ni Kevin. Uy, Ng key visuals. Thank you. Yun, bali, kaya ako to napili. Naghahanap ako ng very unusual from the pool ng mga nag-submit. Kasi karamihan nga reflection. Tapos, nagustuhan ko rin to dahil dun sa lines. And then, yung similarity nung gesture nung dalawang traffic enforcer. Yun nga lang, parang nakakalito yung aspect ratio nung na ginamit. Hindi siya 3/2, tama ba? Parang 16/9 eh. 16/9. Parang ganun. Yun yung sa akin. Ikaw, Raf. parang siyang roll sa Red Ribbon. Chocolate roll. Ako ba? Yun din. Actually, yung unang actually hindi ko na pansin yung meron palang photo contest na yung theme is double up. So medyo working blind ako nung ninanong ko yung kung ano yung theme, yun nga, double up nga. So ang una pumasok sa akin is malamang may mga reflections. So sure enough, sa lahat ng submissions, ang daming reflections eh. Sorry, Raf, ikakat lang kita. Di mo napansin yung theme na double up. Matanong ko lang, naka-follow ka ba sa page ng Capture Mo? Naka-follow ako. Joke lang. Naka-follow ako. Clip siya, tapos di siya nakapalo. Ang problema lang kasi lagi akong late. Joke lang. Sorry.
Continue. So, ayun. So, uy, nakita ko yung bago niyong post, nag-comment na ako doon eh. Ayun Regular. na, ayun na. Regular nga yun siya. So, ayun. So, siyempre, din nga, naisip ko na malamang panay reflection. So, being na ako nga din, na parang lagi kong, ayoko rin kasi, kunwari, kung ako yung nasa shoes ng isang photographer, parang gusto kong maiba ako eh. Ah, Which is yun din yung hinahanap ko eh, na parang yung hindi yung sa, kung ano yung unang maiisip mo eh. So, eto, yung nakita ko kay Mike, kaya ako bumoto dito kasi, yun nga, hindi siya yung reflection, but may play siya doon sa theme na double up. mm. So, yung nakita ko dyan yung parang hina-highlight niya yung absurdity, geometry, and behavioral synchronicity ng dalawang tao na dyan. So, yung Tambay ka relationship, na rin next time, ha? ha? Eh, Tama ka na sa tambay, ha? sabi ko na kay Rap, magsa-schedule tayo. Sasabihan lang daw siya day before. Basta 2 or a day before para makapag-parlor muna ako, di ba? So, ayun. So, yung execution naman niya or yung relation sa theme. So, yun nga, yung sa gesture na uniform and then yung ang tawag dun, yung visual pairing nilang dalawa without the reliance dun sa mirrors or any glass, which is good. And then yung overall na napansin kong quality doon sa image na although malinis siya, medyo painterly-like din kasi siya eh. Plus, yung timing niya. So, yung paminsan kasi hihintayin mo talaga yan sa taas eh. Mm-mm. Feeling ko nasa So, yan, overpass. Parang gano'n. overpass yan. Yes. Tsaka Mm. bihira mo pwedeng makuha ng ganyan sila na equally Mainit. spaced apart. Mali. So, mainit, kailangan mo ng patience and all. So, ayun lang naman. Pero may nakita rin naman ako konting siguro some weakness ng is medyo magiging flat siya eh. Ah, Since from the top ka eh. So, pero overall naman, it's commanding yung graphical execution niya ng theme and yung spatial awareness ng buong frame niya is good. So, kaya ako siya binoto. So, tsaka madali siyang i-read. So, Alam mo agad yeah. yung intent ng Alam mo agad yung intent eh. So, doon pa lang sa yellow cross pa lang eh. Alam mo na ginagamit niya yung ano eh. So, yan. Pwede nga Yun. siyang diptych pero Dip. diagonal yung ano. Diagonal lang. Exactly. Ah. So, yun. Kayo, ba't hindi nyo to binoto? Sige. Sige ako muna. Sige. Para sa akin, yung medyo nakukulangan ako siguro. Kasi I agree, mahirap siyang timingan. Kasi yun nga, mahilig din ako sa ganitong shots. Kumbaga, yung ads na, tsaka hindi ko sure kung crop ba siya, na tinanggal intentionally yung ibang sasakyan, ganun. Pwede. Pero sa tingin ko, baka mas nakadagdag yun. Pero yun yung going for minimalist na look din talaga. Isolate mo lang yung mga tao, yung mga enforcers. Pero maraming kumbaga nandun siya sa borderline na buboto ko ba to, hindi. Yes. Pero I chose not to. Pero yung intent ko rin kung bakit na-consider ko kasi yun nga, hindi siya reflection. Yung mga pics ko rin, hindi lahat reflection. So, yun din yung, kumbaga plus points kaagad yun. Siya marami yun. Uniform, gestures. Pag tinignan mo yung placement din nila, maganda. Pero I went for other pictures. Kev, Ako, same kami ni Bench eh. Nasa pinagpilian ko rin siya. Kaso, pa yun nga, parang siguro nakulangan ako dun sa gesture. Kung parehas sila ng gesture, mas malakas yung double up para sa akin. Parang yun lang yung nagkulang para sa akin. Tapos agree din ako kay Rap. Kaso yun nga, kulang lang ako dun sa, kung parehas siguro silang ganun yung gesture. kung equally kami yung Parang gesture. double up talaga yun. Yun lang.
Okay, sige. Thank you, Mike Zamora Mijares, for your entry. Next tayo. Yung next natin, syempre, kaming dalawa pa rin ni Rap Pwede. yung nag-vote. kay excuse me, kay Kevinsky, kay Abiab. Yan. Sige, gusto mong mauna, Raf? Sige, sige. Ito, isa sa mga parang naging favorite ko actually. Oo, rin. Kasi may pet peeve ako sa mga highly conceptual eh. Mm. So, yung ginawa kasi ni Kev, for me, parang deeply intellectual eh. Mm. Mm. So, um, kumbaga, kung sa lahat ng mga sinabmit, parang siyang Trojan horse eh. Mm. Mm. So, minamasquerade niya yung cliche na reflection para mag-deliver ng profound na commentary dun sa perception. So, kasi parang, kung nakikita mo, di ba, um, may juxtaposition siya, which is yung signature ni Kebs, na between yung structure na parang made of glass and all, tsaka yung Teka, hindi siya si Ay, di ba? Kevin ba? Di ba? Oo. Oo, ibang Ibang Kev to? Kevin yan. Sabi sa'yo, maraming Kevin eh. Foolish. Ibang tao eh. Kevinsky yan, Kevinsky. Kevinsky ba? Kevinsky. Kailan mo? Shoutout Pero- sa lahat ng Kevin. Daming Kevin. Na-offend yung ibang Kevin na sa ano. Oo, sana walang ma-offend. Sorry. Okay. Pero yun nga, so parang yung sa akin, yung nakita ko yung intent niya kasi parang sinasubvert niya yung trust natin as viewer doon sa reality by presenting yung reflection that contradicts yung physical world eh. So, nandiyan, kung titignan mo yung puno, may bulaklak yung isa, wala. Mm. Mm. So, ayun. Tapos, yung intellectual impact niya sa akin is deeply rewarding kung titignan mo ng maayos. Tapos, ang naalala ko dito, sorry kung medyo magiging nerdy, kung nabasa niyo yung theory of forms ni Plato, Mhm. na parang mapapaisip na. Hindi ko alam yun. Ayan, basta yung theory of forms kasi ni Plato is based on the idea na meron isang realm na perfect and eternal na nag-exist beyond yung physical world natin. Kung ano yung meron tayo ngayon, it's just a flawed temporary copies ng yung realm na yon. So yung nakita ko to, parang yung unang pumatak sa isip ko, ano ba yung ideal na puno dyan? Diba? Sa reflection na yon. Ah, Diba? So parang, yung isa maganda eh, may bulaklak, yung isa wala. So, parang what made it as a top 10 for me kasi mayroon siyang lyrical interpretation of the theme. Mm. So, it contrasts the organic and chaotic growth ng nature with the rigidity and calculated structure ng yun nga, yung human architecture. So, parang play siya with the reflection na hindi talaga siya yung totally kung ano yung the usual reflection din na nakikita natin sa ibang submissions. So, yun. Yun lang naman. Pwede ba na sige, ano? agree na lang ako sa lahat ng... Tatanungin ko nga eh, may magbabago ba ng vote? May magbabago ba ng vote dyan? Dali! Saka nagets ko yun eh. Nagets ko yung intent nito. Ako din gets ko. Nagets ko, kita naman yun. Malalim siya. Malalim na photo. Kasi nga, nagdala yung may flowers eh. Yung sa reflection. Kumbaga yun talaga yung kicker dun sa photo. Like kung wala yung flowers dun, Very plain lang, no? Walang kwento. parang Wala siyang wala, di ba? Parang Hindi ba siya more of parang illusion versus double up? yun yung dahilan ko kung bakit hindi ko siya pinili. Hindi ko sure kung I mean, yun nga, parang iniisip ko, double up siya kasi puno rin siya eh. Pwede Okay. ma-count. Okay, pwede. Okay. Pero, Para sa akin, ang naisip ko kasi dito, double up siya dahil nga reflection tapos puno. Pero kasi parang yung idea na, yun nga, yung mga binanggit ni Rap,
Yun yung Mm. sipa eh. Yun yung sipa. Mm. Pero in terms of relation or factoring in yung double up, para sa akin ako, double up siya. Dahil reflection, puno, puno. Yun nga lang, dahil walang bulaklak yung isa may bulaklak. Yun. Doon ka nakulangan. Hindi, yun yung naano ko. Hindi, yun yung parang ano sa akin, yun yung sipa para sa akin. Ano pala to? Yun yung hindi ko syempre hindi ko na uulitin lahat ng sinabi ni Raf, di ba? Pero So, I do parang isip agree. ko, Oo. Ang dami nun. I do agree. Yun din yung ano ko, yun din yung naisip ko dito. Tsaka ano, I equally agree din dun sa theory of forms ni Plato. Ito yung ano, di ba, Atlantis. Siya yung, di ba? Tama ba? hindi. Hindi. Plato raps. Ganun. Ito ba yung pinag-uusapan natin? Hindi, binanggit ko yung Plato. Kunwari, alam ko yung theory of forms, pero tama. Tama si Raf. I couldn't agree more. Yun. Pero yun, same idea. Okay, move on. Okay, so next tayo. Thank you, Kevinsky Kayabyab. Shout out sa lahat ng Kevin na Tension ako. Ang dami kasing Kevin. Sige, next photo by Raven J. Denaga. Votes coming from Bench and Kevin. Sa akin to, simple lang. Ang ganda ng colors. Tapos, in your face yung double up. Kaya ako siya pinig. Parang may ganito ka rin eh. Basketball na ba? Naalala ko yun actually. Oo. Pero ang ganda kasi ng kulay. Fuji to, no? Fuji pa to, Raven. Paki-comment na lang kung Fuji nga. Kaya alam ni Rap yan, Fuji yan. Fuji. Wala, maganda lang siya. Ganda ng niya, aesthetic. Hmm. Kaya ako siya napick. Ikaw, Bench. Naalala mo lang si Kevin, kaya mo siya pinig. Kevin kaya bilog. Malinis yung photo. Ganda ng kulay. Pero yun nga, sa tingin ko, daming reflection shots, no? Pero maganda kasi yung eksena, right? Siguro nung tinignan ko yung photos, parang yung kung saan pinicturan. So ito, track and field. Para gawin mo to sa track and field. Kumbaga, yun yung binigyan ko ng plus points, no? So considerations na may nakita siyang paddle, ginamit niya. Yun. Kahit ano lang siya. Yun nga. Yung kasi yung una mo maiisip sa double up yung reflection. Kung marinig si Rap kung bakit hindi niya to binoto. Ha? Siyempre, pag si Raf sumagot, yun na rin yung sagot ko. Okay. Para lang bumilis tayo. Yun ba yung dahilan mo? Oo, di ba? Kami hindi nag-vote eh. Di ba? Sige, Rap, simulan mo. Sorry, God. Okay naman siya actually. So, kinakapture naman niya yung rhythm. Andun yung rhythm tsaka yung uniformity. Tsaka malinis yung composition. So, one of its strengths kasi na crisp. Tapos, mataas yung visual energy tsaka yung merong great sense ng momentum. Pero kasi parang, teka lang, may tinga pa yan. So, yun nga, natin yan. while visually striking, Sige. yung puddle reflection for me, kasi parang it's a highly conventional device na So, hindi ko na dun siya napasadahan ulit. Actually, nagtabi, yung pumipili kasi ako ng mga, ng personal top 10 ko. Nung pumipili ako ng personal top 10 ko, tinabi ko muna lahat ng mga similar na may gumagamit ng reflections Sir, kaya ba? So, hindi ko na siya nabalikan. So, that would explain na hindi ko na rin siya napili.
Kasi nag-shortlist pa ako out of all the reflection shots eh. So, ayun. Yun lang naman. Pero, yun nga, magandang yung visual language and composition niya, primary colors, kitang-kita. Mm. Yung yellow seat, yung red details, yung excellent na timing niya, yung mid-stride, which is maganda. Pero, yun nga, hindi ko siya na shortlist dun sa akin. So, yun. Of course, I agree with Raf. Hindi, hindi, para sa akin kasi, yung utak ko, ano siya parang nakita ko na to dati, parang wala bang bago. Parang may ganun akong so pero aesthetically pleasing, maganda yung mga sinabi ni Rap, same rhythm, pattern. Hanap ako ng litrato na parehas kami ni Rap nag-vote para gagamitin ko yung linya. Yun lang, para sa akin lang, parang siya, medyo na siya, tanas na siya. So, kumbaga, doon leaning very subjective yung approach. Yung utak ko leaning towards na parang nakita ko na yan so wala bang iba, parang ganun. Kaya hindi ko rin siya na-vote. Pero maganda yun nga, sabi ko nga, maganda, aesthetically pleasing, timing ganda. Yun. Hi Sir Kio, magandang gabi. Magandang umaga. Hello. So, Na-open mo ba yung yung Canva para lang at least nakaka ka? sige, wait lang. Nandun yung link sa sinandi Kevin. Yes. For the meantime, habang hinahanap mo siya, si Bench ba? May comment na si Bench? Ay, oo pala. Tapos na. Okay. So, next tayo, si Mark Noel. Mark Noel, be adore. Binoto ko to kasi kakilala ko si Mark. Hindi, joke. Yan, resident tambay, no? Tambay yan si Mark. Actually, nagtanong siya kung pwede siya mag-submit. Sabi ko, pwede naman, wala namang kaso. Yun. For me, itong photo na to, very, very relatable para sa akin. Kasi, pinapanood ko yan nung bata ako Diba? So, si walang Iwan siya, yan. si Dito. Tapos, walang tanungan ng edad para si B1 tsaka si B2. Tapos, well, parang literal na double up, kambal, ganyan. Ang nakapagpa lang sa akin nito, yung patterns nung yung blue and white na damit tsaka yung diamonds na black and white sa likod. So yun yung nagpaangat para sa akin. Tapos very very balanced yung photo. Ako kasi mahilig ako sa balanced na photo. Alam nila yan, alam nila Kevin yun. So yun, kaya ako siya binigyan ng vote. Bench? Ako same din. Yung element ng nostalgia. Kasi, B1, B2. Tapos, pasok sa team. Masaya lang yung photo para sa akin. Para, right place, right time. Tapos, naalala mo na, uy, may ganun pala ako. Parang ganun. So, pwede yan. Masaya nga yung photo, no? Masaya. Si Doding Daga na lang yung kulang. Oo nga yun, di ba? Anong taon yan pinalabas? Ba't di ko alam yan? Iba na yung pinapanood mo niyan, sir. Si Robin Padilla na siguro yung pinapanood mo niyan. Hindi, pinapanood ni Raf nun, yung Ranma 1/2. Yeah, paborito niya yan Binabanlian ng mainit na tubig. Bajulaong. Sige, kayo, bakit hindi niyo siya binoto? Kevin, ikaw na muna. Ay, ano yun? Ato? Wala, kakilala ko kasi siya Actually, iniisip ko yan kasi baka mamaya biglang sabihin, kakilala nyo kasi kaya nyo binoto. Pero, syempre, hindi. Hindi dahil kakilala. Di maganda naman siya. Actually, ang gaganda ng mga entries, di ba? At saka halo-halo, may gumamit ng reflection, may gumamit ng kung ano man yung observation nila. Parang Kaso- iba yung kung ano man yung observation nila.
Ayun, hinalo-halo ko lang yung pics ko ng reflection and then yung medyo malalim na ano. Tsaka kakilala ko siya eh. Malakas din makabias kasi, no? Kung Oo. malakas talaga makabias, pre. Pero, kung tatanungin niyo naman ako, Yan, maganda. Sir, lapit ka sa mic, sir, ha? Alam ko, umiiyak wait ka, lang, Miguel, wait lang. pero sige na. Sakit ng labi ko. Hindi, ano lang, ako tatanungin niyo naman ako, beyond the technicalities and kung ano man. Yun nga, nakapag-invoke siya ng feeling eh, dahil naka-relate din ako eh. At isa pa kasi, meron kasi akong best friend na babae na yun yung tawagan namin, B1, B2. So, parang Ah, beyond the composition at ano man, yung ano pa lang, B1, B2, yun, naka-invoke sa akin ng emotion. So, okay sa akin pagka ganun. Ibig sabihin, magkakabatch pala tayo dito. Kasi pare-pero tayo nakarelate, eh. Hindi, ako napanood ko lang siya sa YouTube eh, nung ano lang, nung pandemic. Alam ko pa naman, magkakabatch tayo dito. Sige, Raf, ikaw. Ah, ayun nga, hindi ko kasi alam yung characters eh. Dahil joke lang. Sobrang, sobrang scam. Pero yun nga, it's fun. So, yun nga, parang yung una kong kita na parang, napatawa ako eh. Diba? So, Ah, it's not the things that na parang normally na makikita ko siya ulit. So, yun nga, nag-invoke siya ng parang candid and humorous vibe sa akin. So, it's medyo kung dun sa yung overall assessment na kunwari wala kang alam talaga dun sa characters, parang makikita mo rin siya na parang it's a very absurd na slice ng street life, di ba? That really tackles yung double up na thing. Akala ko sasabihin mo, very absurd slice ng banana. banana split. Pero kaya hindi ko siya na-vote kasi kaya nga yun din nag-agree na ako sa sinabi ni Kev na parang may hinahanap ako ng something na na parang yung nakakakiliti lang din talaga din sa utak. So hindi lang yun dun sa nostalgia. So ayun kaya hindi ko siya na shortlist dun sa top 10 ko. Pero yun nga. Thank you, Mark. Mark, tanggalin ka na namin. Sorry ah. Sampu na to. Hindi na kami makahirap. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Sige, next tayo. Photo from Kane Pedroso with votes from Benj and Raf. Sino muna? Oh, ano to? Parehong intellectual mag-comment tong dalawa eh. Kaya nga eh. Sa inyo. Sino muna? Nararamdaman ko robok ako eh. Ropor. Mga ropor. Robok eh. Sige, go. Sino? Ano? Sino Mag-topic pa kayo. Oscoy. Sige, Raf. Una na. Sige. Kay Kane. So, isa sa mga napili ko na reflection shots out of the out of the many. For me, nung nakita ko yung parang concept and intent niya, medyo intimate siya eh. So, it's an intimate documentation ng urban leisure, for the lack of a better term, or na hina-highlight niya yung intense psychology ng street game. Actually, hindi ako marunong maglaro niyan eh. Pero, yun. Dama. Parang dama. Di ba? Checkers na. Tapos, yung relationship naman niya sa theme na double up, para sa akin, it's a good metaphorical doubling. Yung reflection creates kind of like a phantom na third player. Diba? So parang, ayun. And yung visual language and composition niya, it's gritty. And kita mo na authentic. Tapos, it's brilliantly organized. So, yung mirror kasi nag-split ng physical and reflection perfectly eh. Diba? Ang linis eh. Diba? So, while yung purple shirt na nasa foreground,
frames the action and grounds the very perspective. So, yun. So, bakit siya napili ko siya na top 10? Kasi for me, ni-utilize niya yung environmental reflection Mm. to expand yung parang yung claustrophobic moment ng game, 'di ba? So may emotion na naramdaman ko rito na it not only just doubles the players but pati yung stakes ng interaction. So yun nga intense yung intimacy tas dinoble pa. So yun lang naman. Benj, do you agree? Oo naman. I agree. Yun na yung comment ko. Joke lang. Sa akin yung nagdala dito yung gesture na kukunin niya eh. Yung naka-purple. Sa akin, yun talaga. Parang yun yung nag-complete nung photo para sa akin. Kasi ang ganda nung ano. Parang ini-imagine ko kasi kung ako yung nasa eksena, di ba? Nandiyan ka sa likod nung purple shirt guy na didikit ka rin doon sa pader or kung ano man yan na ginamit mo pang reflection. Sobrang kasi dikit na dikit din eh. Tsaka maganda yung sa naka-black naman na again nakadikit din siya dun sa wall or something, di ba? Kaya nabuo yung walang gap dun sa part na yun. Kaya ganda yung yun nga, kung gusto mong isipin na mas malalim na sure na ba siya doon sa tira niya na pwede mong isipin na yung reflection yun yung nagbibigay rin ng second voice dun sa voices sa mga isip nila na ito na talaga, ito na yung next turn Ganda ko. rin nung ano, no, nung may hawak siya yung soft drinks. Tapos takip ng soft drinks yung ginagamit. Pero hindi ka kasi sure, malay mo, i-holding hands niya pala yung kalaban niya. Charot lang siya. Tapos Sogo yung ano. Logo yung Okay, di ba? Oh. Sabi. Wala natin ang kwento to si Ken, no? Kiyo. Wait lang, kasi na yung copy ako. Dami kasing window na nakabukas eh. Oo nga eh. Ano eh, paano ba? Like, ayoko naman sabihin kasi na parang hindi ko siya like cup of tea. Pero like, okay naman. Ano lang na ano lang yung mata ko dun sa, yung sa highlight part. Parang, pag tumitingin ako nadadala ako dun sa highlight eh. Yung sa may babae, nakikita nyo ba yun? Sa may dulo. Sa likod. Babae ba yun? Yung naka-blue na, yung naka-pants. Blue. Yun. Yun. Ano pa ba? Yun lang. Wala masyado masabi. Bukod sa yun. Ba't di mo siya binoto, Kobe? Para sa akin kasi, ano siya eh. Hindi ba off yung form para sa'yo? Ha? Hindi off yung form para sa'yo. Parang, ewan ko, parang one step backwards, parang di ba mas okay yung magiging Mas kompleto. Mas kompleto. Ang inisip ko kasi dito nung nagtitingin ako ng photo is yung level of difficulty din ng execution. Nice. Kasi para sa akin, hindi ko naman sinasabing madali to or what, pero kumbaga, pwede mo siyang maulit. Kasi repetitive yung action nito pag naglalaro ng ganyan. Sabagay. So parang pumunta ka lang dun sa lugar na may naglalaro, you can replicate the photo. Parang ganon. Although syempre, hindi naman gayang-gaya, pero I mean, yung action, yung alam mo yun, kung may salamin doon. Huwag kang magtaka pag di ka na pinapansin ni Kane, ha? Oo nga eh. Kane, sorry Kane ah. May camera club pa naman ako. Isin na nila ako sa CCC. Joke lang. yun yung sa akin. Again, yun nga. It's my own perception dun sa sa photo. Pero ang nagustuhan ko kasi dito, very very siya.
well-balanced. Pero na take into consideration ko lang yung sinabi ni Kevin na kung mas nakumpleto, walang naputol, baka mas may balance yung yung photo para sa akin. Yun. Agree. Sa sinabi ko. Agree ka sa sinabi mo? Okay, ayos. Nakakaya naman kung puro kay Rap lang ako mag-agree eh. Dapat sa akin din, mag-agree ako. Natanong ko sana, sa akin ba walang mag-agree? I concur. Sir, ikaw, Kev, Ay, kahit hindi mo to binoto. ako? Oo. Yun lang nga. Parang, kasi maraming gumamit nung reflection eh, para mapalabas yung double up sa litrato. Oo. Parang hindi ko lang siya na-pick kasi parang may mas marami pang mas may impact, may mas marami pang mas maganda yung composition. Ayun yung kaya hindi ko siya pinig. Ayun nga, kung umatras siguro siya ng isang step backwards, baka may mas medyo off yung form sa akin kasi crop yung nasa Yung- left. Putol yung... Oo. Kaya medyo nawala yung balance para sa akin. Para sa akin lang rin ha. Hindi naman Oo. tayo magkakamera. Pero ang tingin ko kasi dito, ginitna niya yung mga kamay. Kaya, Oo, pwede. Ganito na yung kamay. Oo nga, pwede. ginitna niya yun. Galing ni Kane. Baka hindi na kasi ako pansinin ni Kane eh. Wala na. Thank you. Thank you, Kane. Next. Kita-kits. Next. Bago natin gusto ko lang i-welcome back yung patilya ni Kevin. Welcome back sa patilya mo, boy. Boy, nasan? Boy. Bilis. Bilis, no? Isang linggo lang. Boy, wag mo muna kahitin, boy, kasi parang parang yan, Samson and Delilah eh. Paano? Oh, Pakapalan mo pre. pa. Oh, pre. Oh, yung parang darak. Elvis Presley. Oh, yun, Elvis Presley, pre. O kaya si, ano yun? Abraham Lincoln. Oo. Sige. Next photo by Mark Leo Lyson. Lyson? Basta yun. With 2 votes coming from Kevin and sa akin. Sige, una ka na, Kev. Sa akin, nag-stand out siya kasi siya lang yung hindi SP yung approach eh. That's one thing. Kaya ako siya dinagdag. Kasi ayoko lang naman na makahon lang tayo sa SP lang yung natin. Kaya ako siya sa akin stand out siya. Kaya ako siya pinig. Tsaka, hindi lang dahil para hindi tayo makahon. Maganda talaga yung photo. Kaya maganda lang talaga yung Tsaka, Saka din, Malacanang yan eh, no? Malacanang. Malacan yung puto. Malacanang yan pag nasakop na tayo. Yun. Goodbye, Philippines. Yun, para sa akin, same with Kev. Nag-stand out siya kasi nga, yan yung isa sa mga sobrang linis na hindi SP yung approach. Yun yung sa akin. Color-wise, contrasting, warm and cool tones. Inaabangan ko, boy, kung bakit hindi siya binoto ni Rap. Ayun lagi yun. Yan! Sige. So, gusto mo mamaya si Rap, unahin muna natin si Bench siya. Sige. Ayaw na si Bench. Si Bench muna. Sige. Sa akin, hindi ko binoto. Yun nga, hindi siya SP, tapos reflection. Pero, yun nga, parang okay lang din. Okay lang. Na, siguro yung isang reason ko bakit hindi ko siya binoto is, kung baliktad sana mas may dating sa akin. Balik na rin mo. Ano ba yung tama dito? Yung nasa ilalim, no? Yung nasa ilalim yung pinakang baliktad Yung siya. tama, Baliktad oo. siya. Parang binaliktad siya. Yung paddle yung yung nasa taas. So, parang mas okay yun para sa akin. Pero syempre, depende kapag inabot nga to sa'yo in print, baka ganun na lumatag yan. Hindi mo alam kung, paano ba to? Pero, yan, di ba? Yan. Oo nga, no? Oo.
Pero simple lang, di ba? Pero nung binaliktad mo, parang mas Oh, nagkaroon ng contrast na mas may dating, yung may visual impact, kumbaga. So, Ah, yun. ano kung nanonood man si Mark Leo Lyson, sorry kung binaligtad ko For the sake lang ng ano lang, conversation naman. pero Yun. mas maganda nga siya. O, baliktarin mo nga ulit. Dahil ba, kapag tumingin tayo ng litrato, gano'n, paibabaw muna. Para, yun, no, para kasing na ano yun, no? O, Parang edi kasi, definition. parang ang nature kasi, parang pag tayo sa mga Pinoy, pag nagbabasa kasi, top to bottom, left to right. Oo, no? No? So, yun yung parang iisipin mo. Top to bottom, left to right mo rin babasahin yung image. Kumbaga, siguro, parang nagsimula ito, parang darkness eh. Ah, Dark to light. Parang mas maganda yung light to dark na flow nung binasa yung photo. Yun yung reason kung bakit hindi ko napili ito. Okay. Pakinggan natin ngayon. Ah, Nasabi ni Rap sa Di po. ganun din. So nadali ni ni Benj yung ano, yung inversion, yung pagka-flip kasi. So the ayun nga, sabihin nila nakuha nga niya yung literal inverted reflection para dun sa relationship ng theme. Tapos in-emphasize niya yung scale tsaka yung monumentality ng traditional architecture sa gabi. Pero yun yung naging weakness ng image for me, yung pagkabaliktad. Kasi yung flipping the image upside down kasi well, at least for me, it's a superficial trick na dapat nasa lugar. And it does not Mm. disguise yung lack of an underlying concept or a documentary narrative. So yung finlip mo, di ba, parang mas maging, oo nga, no, di ba? Kung may other elements lang doon sa image, the flipping might work. Depende kung sino pa yung Mm. mga actors na nasa scene. 'Di ba? So, ayun. So, based dun sa pag-photograph niya, yung technicalities niya, yung long exposure na ginawa niya, yung light, yung shadows, yung color balancing niya, maganda eh. Mm. Pero hindi lang talaga nag-click sa akin kasi yun yung una ko talaga din nakita yung pagka-flip na parang dapat sana hindi na lang muna or Mm. ano. So, ayun. Tsaka, it might pose din kasi na parang medyo postcard-ish, Mm. 'di ba? Mm. So, yun lang naman sa akin. Pero maganda, maganda siya. Na-pull off niya yung the overall tones and balance ng image. So, yun. All right. Thank you, Mark Leo Lyson, for your entry. Next tayo, down to our last 6 entries. Entry by Aden Varnal. Votes coming from Kevin and Bench. 2 votes. may gawa akong ganyan eh. Sa same location. Oo, kasi sa BGC, Alam ko kung saan yan eh. BGC. may gawa, kaso yun, hindi ko na masyadong nila. Pero nagandahan din ako kasi mahilig talaga ako sa mga ganyan. Kaso yung highlights medyo sabog, no? Sa likod. Oo. Pero maganda siya para sa akin. Yung building din nakadagdag ng Mhm. texture. Tsaka yung dahon sa gitna. Oo. Wala, sa akin maganda siya. Pati para siya naging cube no? Oo. So, Mm. Oo. Yung Ikaw illusion na naging cube. ang kanto. Oo, sa gitna, Mm. Ikaw, Bench. Sa akin, yun nga, yung reflection, pero dahil nasa corner, yung, yung diagonal talaga na nagbuo sa kanya, yun yung nakaganda. So, yun. Tsaka may subtle na leading line din, kung makikita ko sa left, oo. Ito. papunta dun sa gitna, di ba? Mhm. Maganda. Maganda, malinis. Tapos yung sakto din yung Mas okay no kung nakaharap yung subject. Oo, sa tingin ko. No? Hindi ko lang alam kung sasalo ba siya or nagbado siya ng nagpasa to.
Parang nagpasa siya. Parang nagpasa. Kumbaga, sakto rin yung, kumbaga, nandun pa sa line, sa ilalim ng line na yon yung bola. Oo nga, I no? think kung nasa taas siya, medyo off yung dating para sa akin. Pero hindi ba mas makikita yung bola kung medyo tumaas-taas na siya? Kasi highlights na yun eh. So mas lulutang yung bola. Feeling Kaya, ko kasi pag ganun, ano eh, yun nga yun, doon sa tanong ko, sasaluhin niya ba o kakapasa niya lang, mas mabubuo yung tanong na yun eh. Parang Okay. hindi mo alam kung saan ang galing yung bola. Kasi ito mas malapit sa kanya. Mas madali mo ma-relate na galing sa kanya, di ba? Yun lang. Kaya gusto ko na doon lang siya. Parang sasalo siya kasi yung gesture ng kamay or pag bumoto ka kasi tuwid, di ba? Or ewan ko. Hindi. Kung makikita mo slightly o medyo na oblong na yung bola. Na. So ah, So kakapit parang lang. parang agree ko ganoon yan. yun eh. Agree ko Pag yun. ganun. Oo, ano, one hand One throw, hand pass. Ah, one hand pass. Okay. Ako, ano, wala. Na ano lang ako. Parang very usual lang para sa akin. Kaya hindi siya nag-stand out from, ano, among the entries. Parang kung magbo-vote ako ng double up na ganito, mas pipiliin ko yung nasa track and field. Mm. Oo, mas makagiri ako. Yun. So, yun yung sa akin. Raf? yun nga, tama. Kung pipiliin ko dun sa medyo sa similarities na nandun nga yung tao, yun dun ako dun sa track and field. Pero okay siya, itong image na to ah, parang yung nakita ko rin naman dito is ginamit niya yung architectural corner kasi as literal framing device, 'di ba? So yun nga nabanggit din kanina na parang naging cube. Tapos kung nakita mo yung mga buildings din, 'di ba? So it's very deliberate, authored yung framing. So success siya doon na pag-impose ng artificial order doon sa very candid na moment. Pero ayun na nga. So pag pipiliin ko naman yun nga, yun doon pa rin ako sa track and field. So, pero maganda yung spatial awareness niya and organization and timing. So, and may mga nakita na rin naman din ako sa ganito kaya hindi ko siya nanapili din. So, yun. Kio, any additional points? O move na tayo? Okay na ako. Move na tayo. CV. Alright, thank you, Aiden, for your entry. Next, we have Lester Lady O'Connor. Votes from Kevin and Raf. Go, Raf. Go, Raf! Chance na ni Kevin para mag-agree sa'yo. Hanap ko yan, Raf. Nasira mic ko, wait lang. Hindi. Ayun nga, sige. Ito yung kay Lester favorite ko actually sa lahat. Kasi napaka-raw. So, andun yung visceral moment ng socio-political tension. So, and yun nga, yung concept niya or yung intent niya dito is highly layered. So, in-explore niya yung defiance and inherent friction between yung individual na yan saka yung state apparatus yung nasa taas. So, it's fearless, 'di ba? Kung mapapansin mo rin. So, na parang nag-assert siya na in a distinct and unwavering point of view. So, yung relationship niya sa theme, ano yun nga din, nagdala din sa akin dito is hindi siya in the usual natin nakikita. Nandun yung double up dun sa gesture. So, it's aggressive behavior interpretation ng theme, which is sa mga gusto ko talaga na, yung mga the usual din na ginagawa ko, na ina-abandon natin in the usual norms. So, parang dun tayo, out of the box tayo. So, ayun, visual language niya or yung composition, gusto ko yung usage niya ng depth of field. So, by deliberately na biniblur niya yung foreground na gesture, yung gesture na yun, di ba? And naka-focus doon sa stoic na
unnerved expressions sa mga pulis na sa taas, or kasi pulis ba yan? Or basta yung mga yan na sa taas na inaanohan niya. So, yun yung nagdala ng narrative weight for me. Yung emotional or intellectual impact naman, for me, it's very provocative and emotionally charged. So, parang pino-force niya yung viewer kasi to confront a power dynamic. Mm. 'Di ba? Parang parang nagla-lasting impression siya dun sa na nagta-transcend siya sa competition theme or prompt natin. So, yun pa ba? Ang weakness nito, parang wala rin naman ako masyadong nakita. Siguro distraction lang for me ah Side yung yung ilaw na yun. green. Okay, parang blur. Oo, yun. Pero overall, it's very outstanding piece of conceptual documentary photography based dun sa Isa theme. parang sa akin. To add lang din kasi makikita mo yung level, yung isa nasa taas, yung isa coming from below. So, Mm. Mm. So, Parang pinaka-anchor mo talaga dito yung gesture eh. gesture. oo. Tapos, parang, ewan ko, nag, nag, naging cohesive, pati yung storya, parang nagkaroon siya ng magandang storya. Parang lahat ng babagay na. Pati yung ano, may dalawang araw na double up din. Ah, Mm. Kala ko nga maraming buboto dito eh. Kami ako lang. rin eh. May tanong ako sa inyong dalawa, guys. Yung nakita niyo yung photo, ano yung naramdaman niyo? Ano, putol ba yung mga daliri niya? Totoo ba? Hindi, sa akin kasi, medyo dito sa mga pulis kasi yung tatay ko eh. Ah, So parang pagka mga ganyan, although ang ganda ng litrato and hindi naman lahat ng pulis maayos talaga. Pero meron sa akin ano na hindi naman kailangan gawin yung pag Gesture. sign yung gesture na yan. Pero para sa akin lang yan. Kasi ayun, yun yung nararamdaman ko sa kanya. Sa akin naman, very emotionally charged yung image, di ba? Yun na nga, di ba? Ang dami na nating issues din ngayon. ah, So, yung gesture niya, ina-amplify pa niya lalo kasi yung pinaka-volume ng protest eh. Mm. So, Oh, right. it's a photograph about friction, class, and authority. So, yun nga, andun yung dynamic of power tsaka yung resistance na ni-rendered visually dun sa image. Ganda. Ayun, yun lang naman. Pero favorite ko tong entry kay Leslie. Isa sa favorite. Ako din. Kasi parang, ewan ko parang pagka may mga themed na contest, tapos medyo outside the box ka ng entry. Mm. Ano eh, sobrang risk eh. Pwede kasing ma-appreciate ng maganda or pwedeng ihiwan. Double, double-edged sword yun. Double-edged sword Mm. eh. Para sa akin, ewan ko, ganito rin kasi yung mentalidad ko eh, pagka mga contest. Parang okay lang na ano, medyo out of the box, parang gano'n. High risk, high reward. O high risk, high Mm. reward. Para sa akin, high reward kasi yun. Mm. Ben, ikaw, ba't hindi mo to na-vote? Nagets ko siya conceptually at saka nakapanahon yung photo. Very, So, yung parang yung kay Kevinsky kanina. Medyo out of the box siya na photo, na relation dun sa double up. Pero, nandun din ako sa part na yung pagiging double edge niya na syempre yung gesture, yun nga, double fingers din na pwede mong na yun eh. Pero, nandun ako on the fence ako dun sa part na yun na double up ba talaga siya. Nakita ko rin yung arrows, pero medyo wala naman siyang relation doon sa so, gesture eh. Kaya, pero malakas yung photo in terms of storytelling talaga. Lalo na sa panahon ngayon. I agree. Kaya, isa rin to sa posibleng binoto ko. Pero,
nandun siya sa shortlist na mga papasok or hindi. Yun lang. May question ako. Given the relevance of time sa photo na to, malakas pa rin kaya to kung kunwari after a few years? Na maayos yung Pilipinas. Timeless siya. Para sa akin, timeless. Ah, parang ano na siya eh. Tatak na siya na sa history eh. Mm. We've been there. Doon sa yung ang tawag natin doon. Kung baga, parang ano, yung people power. Mm. Ang tagal na eh, pero hanggang ngayon parang inaalala pa rin natin eh. Mm. So, I'm sure itong nangyayari sa ngayon, and this is one of those evidences kasi sa nangyari ngayon na pwedeng ma-carry over to sa next generation eh. So, Paano kung ibang nationality? kung ibang nationality, Hindi tayo nagja-judge. Iba yung mga admin. iba yung Ano ko lang, out of the box question. Biglang mag-Thailander si Kiyo. Ano yun? Noodles? Bulate. Iniisip ko lang kasi kung kunwari, kung relative ba 'yon? Gets ko yung tanong mo. Okay. Oo. Feeling ko. ah, Oo. Kumbaga yung impact niya sa atin as being relatable, mababawasan ba kung same scenario pero ibang Pero may mas malalim akong tanong. Hindi pa ipa-flag tayo ni Facebook pag in-upload natin to. blurred naman eh. malaman natin. Japanese eh. Yun ang hindi ko alam. Diba? Ayun ang natin dyan. Pero si Jay alam yan kung ipa-flag tayo ni Facebook o hindi. Sorry, Lester. Dinilit ko na to. So, pero I do agree. Hindi ko lang siya na-vote kasi same sentiments with Bench. Na gets na double up yung gesture, yung tinutukoy sa double up. Pero ewan ko. Nandun kami sa kabilang side of the sword. Mm-mm. Nandun kami sa kabilang side of the sword. So, Hindi kayo risk taker, sir. Mapaghalataan yung mga safety. ayun. Thank you, Lester. For your entry. Okay. Last 4 with 2 votes. Ay, last one na lang with 2 votes. Hindi, last 4 entries in total. That's for entries. Pero ano na natin yung kumbaga buuin na natin yung 10. Parang ganito. tapusin muna natin yung Ha? tapusin muna natin yung lahat. Sige. With 2 votes, Kevin and Bedge, kay Hermano Migs Lisbon. Hello Hermano, magandang buhay. Sige, Kevin. Yeah, kasi ito yung hinahanap ko kay Kane kanina eh, yung mas balanse yung litrato. Tapos ako kasi mahilig ako sa mga ganyan na medyo patay yung kulay. Tapos may isang bright lang na color na makikita ka. Dami kang ganyan eh. Ha? Dami kang ganyan. Ganyan mga tipuan ko eh. Siguro kay Hermano ko din yung nakuha. Tapos gusto ko yung gesture na parang bababa ba siya? Yeah. Kaya 'di ba parang yung moment lang na capture ni Herms dito. Feeling ko kasi kung mas nakatayo lang siya yung subject diyan, parang magiging mababawasan yung lakas ng litra. Ayun, tapos yun, pinaka nagustuhan ko talaga dito yung balanse. Sobrang balanse ng litra. Ano ba to? Cow? Parang. Actually ako yun. Ayun. Luksong baka. Ah. Yung naisip ko agad. So parang nakuha niya yung moment na yun na Oo nga, parang naging similarities yung dating ng so yung concept ng luksong baka dito. Tapos parang in a way, pwede pa rin isipin na
dinadaya niya kasi may step ladder siya para manalo dun. um, so ako, yun yung nakita ko, nung nakita ko to, yun kagad yung pumasok sa isip ko, kaya sabi ko, yun nga, maganda yung photo na to ni Hermano. Ganda rin yung, yung ladder, di ba? Pag ganon. Ah, Kapag ganon. Tapos, didiretso dun sa may cow, tapos tatago siya dun sa reflection. Yung line lang, ang ganda ng ah, Parang continuation. Split pa ano, rin. pre, parang cow and ladders. Ah, hindi Ako, na snake. nakita ko dito Di na, parang di na. Spiridolia. Nakita ko siya as Spiridolia kasi parang muka pa rin siya eh. Oh. Oo nga, no? Parang meron. Rorschach ba? Oo, siya. Oo. Pero gusto ko yung Cows and Ladders eh. Di ba? Huwag tayo sa ahas, pre. Hassle yun, pre. Tayo sa cows lang. Sige, Alam ko Rap, yun, no? bakit hindi mo to na-vote? Ako? Hmm. Bakit nga ba? Actually, maganda siya eh. Actually, very symmetrical. So, very, very Hermano. So, flawless yung architectural mirroring niya. Yung yung ladder, yun nga, nag-form ng very striking visual anchor papunta pa doon sa dalawang baka sa taas. Hmm. So, siguro hindi ko siya nakasama sa top 10 ko. Siguro dahil may may mga iba pa yata ako na nakita na mas lalo pa lang ako napaisip, I guess. So, ayun. Pero yung image itself is, for me, it's structurally immaculate, very meticulously constructed. So, ay yun, nagdo-dominate yung form. So, yun lang naman. Ako ano lang, sobrang simple lang nung sagot ko. Nung nakita ko siya, wala akong na-feel. Ayun din, baka din yun nga rin yung na ano. Kaya Parang, hindi ko na siya nabalikan ulit. parang blank lang, parang nung tingnan ko. Oh, maganda, oo, yun nga, it's very, very symmetrical. Pero, ewan ko, wala lang akong na-feel. That's why wala nakita, ano. Yung Kasi, kamay, pag tinignan mo yung kamay, pwede mo rin siyang isipin na parang horns nung, ano. parang pag tinignan mo siya overall, parang mukha ng bull. Mm. Mm. Parang ganun yung sinasabi mo, Bench, no? Mm. Yeah, pwede. Oh, yun. But ayan, that's just me. Siyempre, magkakaiba tayo ng ano. Yeah. Mm. So, yes. Thank you, Hermano, for your entry. Maraming salamat. And for always supporting Capture Manila. We love you, Herms. Love you, Herms. Germs! Yes ka na ulit. Oo nga. Schedule natin din. Sige, down to our last three with 3 votes by Joseph Andre Crisostomo. 3 votes coming from Bench, sa akin, and kay Raf. Tanungin ko muna si Kevin. Bakit hindi mo to binoto, Kev? Parang ano eh, pinagpilian ko dyan yung kay Herms tsaka sa kanya eh. Kakilala ko si Herms. Bias. Hindi. Ay, mas gusto ko lang yung moment nung kay Herms. Pero between dito and kay Herms nga, pinagpilian ko siya kasi medyo same siya eh. Ang concept eh. Mas gusto ko lang yung moment nung kay Herms. Tsaka kilala ko siya. Ayun lang. Okay. Sana na-justify ko, Joseph, no? Sorry Sige. Sige, let's go with the Kiyo. Teka, before ko simulan kay Benj, Kiyo, anong ano mo dito? Points, comments? Yes. Yes. Hindi, ano lang, trippy siya tignan, pero after nun, parang wala na akong iba pang maano sa kanya. Ang kulit lang ng ano, yung parang may mukha rin eh. Mm. Pero yun nga, bukod sa mukha, at bukod dun sa ilusyon na nangyari dun sa gitna,
eh wala na akong iba pang makita o maramdaman sa litrato. Kaya kung ako man, hindi ko siya boboto. Pero maganda siya. Tuloy mo lang yung art mo, bro. Yun. Yun. Sige. Benj, go. So, yun din yung sa akin. Kita yung muka. So, faces in places. Maganda. Medyo last additions ko to. Bakit? Kasi yung mga tao sa gilid, parang hindi naman sila nakadagdag do sa photo. Pero yung concept kasi na illusion, yung headless, tapos yung ulo, yung logo ng Starbucks sa taas. Oo. Di ba? Parang, yun yung reason ko kung bakit pinili ko pa rin. Kumbaga, kamukha siya in form nung kay Hermano, pero iba yung intent nung na- sana yun yung intent talaga, no? Yung headless na tapos kabit mo yung sa Starbucks na nasa taas. So, yun. Same Kung sa yun akin. yun, ang ganda. Para sa akin. Iniisip ko nga yan kung medyo bumaba siya ng konti, kung medyo didikit yung ulo ng Starbucks. Tapos, Pwede rin, no? ganun. Pwede rin ganun. Pero same ng ano, same points tayo. Kaya dediretso na tayo kay Raf. Okay, kay Joseph Crisostomo. So for me kasi actually ito yung katabi ng image ni Herms, yung pinagpipilian ko eh. Na-draw lang ako dun sa gawa ni Joseph. So kasi it's clever. It's a very for the lack of a better term, performative image na andun yung surrealism. Galing ni Rap na parang hindi siya nag-uulit ng explanation. Parang iba-iba yung Ito nga words sa'yo, boy, robot tayo. Kaya ako ito nasa unahan. Hindi, pre, yung mga mayayaman sa salita, pre, hindi talaga umuulit ng salita yan, pre. Parang sa mayayaman sa pera, hindi umuulit ng damit. Yeah, ang ganda nun. Analogy. Ang analogy nun. Diba? Dito lang yan sa Capture Manila. Kaya guys, kinig kayo, makikinig dito, matututo na kayo. May engganyo pa kayong gumawa ng art. At saka may konti pang, Analogy pala to. may konti pang dark comedic, something. O yun, anyway, sige, back to you, sir. Ayun. So yun nga, it's clever, performative image na nandun yung surrealism dun sa documentary space. It's sa lahat na nakita ko, feeling ko lang, at least for me, siya yung pinaka conceptually ambitious sa lahat na nagda-try ng mag-interpret ng double up na theme. Kasi ginamit niya yung structural geometry, bodily distortion, and then nag-invoke pa siya ng medyo unsettling and compelling na frame. So, yun nga, nabanggit din yun dun yung sa ulo, di ba? So, ginamit pa niya yung mirrors para i-manipulate yung the whole scene. So, composition-wise, na-place siya centered against the strong geometric lines, which is actually, nag-draw kagad dun sa gitna yung tingin ko eh. Hindi ko na rin masyado napansin yung mga other characters. However, yung after ko siyang tignan, bumalik na ulit ako doon dahil nag-lead ulit yung mga naka-highlight na line na yun pabalik doon sa other characters which piqued my curiosity din eh. And andun na rin yung amusement. So, weakness, wala naman ako masyadong nakita. Medyo parang nitpick na lang siguro. Pero yun nga, siguro palitan lang niya yung konting frame na medyo dumikit lang yung ulo dun sa Starbucks. Pero baka kasi syempre, mawala na yung actual na gantong form dun sa frame na na-envision niya. Yeah. Tapos, yun nga, yung nakita ko rin to. Ito na naman tayo. Pero kasi ang naisip ko rito yung isang surrealist artist na si Rene Magritte. So, yun. Diba? So yung parang yung mga surrealist explorations ng mga hidden entities. Yan eh, laging kasama ni Vic Soto yan eh. Oo nga, di ba? Si Riquiestas. Pero yun nga, yung intersection ng paths na nagmi-mirror dun sa intersection ng limbs, na nagmi-mirror dun sa ulo sa taas.
parang medyo sa akin kasi parang nag-remind siya ng oppressive and repetitive architecture din ng buhay. So, Nice. ayun. Sabi talaga si Rap. Yun lang naman. And I thank you. Next. Next, thank you, Joseph, for your entry. And next with 3 votes, Kevin, Raf, and Bench by Jonathan Ramirez. Yan. Sige. Una na ako kasi hindi ko siya na-vote eh. Pinagpilian ko to, tsaka yung kay Joseph. Kasi ito may ano to eh, para sa akin, reflection and then gulat factor lang nung kamay. That's it. Oh. Yun lang yung ano. Pero dun sa kabila kasi parang mas naglaro yung ano ko, isip ko dun kay May mystery kasi sa akin dun sa kamay eh. Para sa akin. Mm. Kaya meron akong naramdaman na parang, uy, bakit nakaganon yung kamay niya? Oo. Bakit ganun? Tapos parang na-highlight pa nung green na halaman yung kamay, yung gesture mismo. Parang, parang ako, as a viewer, parang, uy, anong nangyayari dito? Tapos nakita ko pa yung tsinelas. Mm. Di ba? Na parang sobrang kicker yung tsinelas. Na, Ah. uy, buo yung tsinelas. Tapos ayun. Guys, sorry no. Pwede bang ano lang sa mga bagong nanonood kasi pwede ba nating ma-explain kung ano yung sinabi mo kanina, Kevin, na kicker? Ano yung kicker na sinasabi mo? Ano ba yung kicker na yun? Parang lang yung mga random na Element. element sa litrato mo na hindi mo siya ine-expect na dinagdag mo lang, pero yun pala yung makakadagdag, I mean, sinama mo lang sa frame, tapos yun pala yung magkukompleto dun sa litrato. Parang gano'n. Ka-add siya. Yun yung explanation ko ha. Kaso, baka may kumontra na naman sa atin eh. Basta walang iyakan. Hindi, baka kasi mahilig maglaro ng kontra yon pre, yung... Ayun, yun yung explanation. Ikaw ba, anong explanation mo, Sen? Sa kicker? Kiyo, ikaw, ano explanation mo sa kicker? Ako ba? Oh. Kicker? Ewan ko, di kasi ako gumagamit ng kicker eh. Gumagamit ba akong kicker? Parang hindi yata ako nagki-kicker eh. More on puncher kasi ako, bro. Hindi, pero ewan ko like, kayo, may napapansin ba kayong kicker sa mga litrato ko? Hindi ko kasi hindi ko parang, Minsan na, kasi, parang unaware ka na naidagdag mo siya. Tapos, pag, parang subconscious mo yung pumipili dun sa kicker, parang ganun. minsan, happy accident lang yun. Minsan, Okay. Parang, yun din sasabihin ko eh. Parang karamihan kasi sa akin ng may kicker. Kung hindi siya happy accident, parang yung response ko dun sa scene, very instinctively lang. Tapos parang pag ni-review mo yung photo, dun mo lang siya makikita, ay, kasama ko Meron pala pala to. nun. Pwede, Okay. parang ganon. Ganon ko siya. Pag Parang nakuha, it just happens. pag Okay. Gets. May natutunan na naman ako, grabe. Nagja-judge ako pero ako yung natututo, no? Iba talaga sa Capture Manila, guys. Tumutok lang kayo sa amin, guys. Para May tawag doon sa punctums. Ano? Punctums. ano spell? Punctums. Pang tums. napanood yung nagpapaspell ng niga. yung bata. Yung bata? Okay, maputi. Kawawa. Ang awa ako dun eh. Spell niga. Nigas ba yun? Parang, Nigas yun yung spell nigas. Parang pinipilit pa niya na hindi tumawa. Meron akong question. Meron ba kayong kicker na deliberately sinama ninyo? Pag sa picture? Nangyayari rin, sa tingin ko. Minsan Kasi, feeling ko, ganun eh. Minsan, intentional. Minsan, hindi mo intention. Parang ganun.
Pero madalas magsisimula siya na subconscious eh. Oo, yun nga. Yun yung Tapos once, yun nga, ni-review mo na yung photo na yun, na makita mo, uy, may ganito na nakadagdag. So, mas magiging aware ka na eh. So, next time na mag-shoot ka, mas magiging conscious na yung mind mo na, pwede. okay, maging aware din sa ganun. Meron akong wino-work the scene dun sa Quiapo. Doon yung may mga sa likod yata ng SM yun. Likod Ah, mo sa gilid. yung mga parang mga poster doon. Oo. Na, ano. Tapos may nakalinya doon parang 3 tao. So wino-work ko. Wino-work ko lang siya. Tapos nandito siya Aki sa tabi ko. Tapos parang nawawalangan ako kasi nawawalangan ako eh. Tapos biglang may dumahang aso. Tapos umihi yung aso dun sa ano. Na ako hindi ko na siya napitigan. Di ba? Parang ganun yung kicker eh. Di ba? Ah, Yung Akala ko, kiniker mo yung aso eh. ano Ag, tayo. everyone, wala pong nadamay na animals ha while recording this ano no, Animal rights. wala po. We love animals. Okay. Sige, Raf, ikaw. Tingin ko sa image. Ah, mahilig ako sa mga ganito parang urban glitches, yung mga ganun eh. So, yung intent nito is parang meron siyang observational width na in-isolate niya yung bizarre na visual alignment that momentarily parang nagbe-break din dun sa actual reality. So, very deliberate siya na it forces us to solve somewhat na parang visual puzzle. Kasi yun nga, di ba? Parang maano ka eh, parang ma-weird ka rin kasi biglang yung kamay na yun na perfectly aligned pa dun sa ano na yan, sa puno na yan. Di ba? So, ayun, yung precision niya, it's good. Yung relationship dun sa reflection, actually, sorry. Nagre-remind sa akin yung kay Baudrillard, yung simulacra niya, na Over. parang yung, ah, no, yung reflection kasi nagiging parang indistinguishable from the reality na minimimic niya. So, yun, which creates a very new hybrid entity na nag-exist only dun sa observer, which is kay Jonathan. So, yun, it's a brilliant piece, I guess, for me, for street surrealism. So, kaya naging siguro effective siya sa akin. So, yung spontaneous weirdness din kasi, yung nagdala. So, ay yun. Yun lang naman. Question, nakatulong ba yung mga taong dilaw? Parang nakadagdag siya, no? Oo, oo. actually. In what way, Raf, tingin mo? Nag-draw sa akin sa gitna. Kasi parang paano rin siya eh. Um, una, yung mga yellow lines na yan, kasi Color, perfect symmetry siya eh. So, yung plus yung placement pa ng hands, 'di ba? So, parang yung pinaka-gitna niya, yung naging backdrop yung yellow shirt workers na nag-pass by eh. Mm. Na nag-draw sa akin lalo pa doon sa gitna. Plus meron pang yellow na konti doon sa gitna sa Mm, babae. mm, mm, mm. So, naging parang yun yung umangkor sa akin papunta doon sa actual plant itself. So, kung nawala siguro yung mga yon or magkakaibang kulay sila, baka medyo malost pa ako ng konti eh. Kaya ako rin nasabi dito na parang yung precision niya is actually effective. So, ay yun. Isipin mo kung white lang yun. Hindi ka madodraw dun sa kamay masyado eh. Hindi masyado kasi napaka-flat yung Nagbe-blend. lighting. Oo. 'Di ba? Ang flat ng ng lighting niya diyan eh. Mm. 'Di ba? Siguro cloudy to, I guess. So malulunod lang din lalo pag green against gray. Mm. So ayun. Fuji yan eh. Naka-X yung kamay eh. Tingnan. X. Ikaw, Bench. So, yun nga, obvious dito yung sa kamay, parang saan galing yun, tapos dalawa pa. Sa tingin ko, kung isang kamay lang yun na nakalabas, parang
okay, sige. Pero Ay, dahil dalawa siya na parang naka-X, okay. Isang tao lang ba to? Dalawang tao ba to nasa likod dito? Magkaiba. So, medyo mas dumagdag siya dun sa puzzle. Mm. Tapos, hindi rin ganun kalinis yung reflection eh. Pero yun nga, parang may pagka-glitch yung dating niya. Kung makikita mo yun nasa rightmost na tao, yung reflection niya, parang naging dalawa, nasi-split din siya sa dalawa. So, ayun. Pero sa akin din, nakadagdag yung sa symmetry yung sa colors Mm. na yellow. Kasi napansin ko rin yun, yung yellow sa gitna. Na parang, okay. Parang ano yun. Tapos, parang leading line siya pero from towards the center yung nangyari. Tsaka yun nga, yung tsinelas sa baba. Parang weird pero yung kicker. yun nga, yung kicker talaga. Siguro kung naging parehong kanan yung kamay, na iboto ko to. Kaso kanan, kaliwa. Ano, sir? Di ba? Wala lang. Parang makakadagdag lang siya sa iisipin mo na, shit, bakit parehong kanan yung kamay? Binalitan. Yung, yung sa akin, yung sa akin siguro kung wala yung paa, kung kamay lang siya, tas wala yung paa. Kasi para kasing kung nandun yung paa, parang maano mo na nandun yung tao eh. Eh, mister, Ewan, kasi na parang ano eh, galing sa puno yung kamay. Pagka, Kamay. mo, oo. parang kung may lumabas yung paa, okay, reflection nga. Kasi, di ba, may Mm. details na nadagdag. Kasi isipin nyo kung wala yung paa, parang mas, ewan ko, yun lang. Pero, Parang tsinelas eh. Chinelas. Last ko na nakita yung paa actually. Lumubog siya sa akin. Yung, parang the very last or last minute ko na lang din nakita yung paa. Mm. Oo nga, paa pala siya. Di ba? Galing niya. Like, congrats, Jonathan Ramirez, Agad. for a very, very wonderful piece. Thank you for your entry. And of course, with 4 votes by Dexter Azarcon. Wow, unanimous. Decision. Sige, Kevin, sige, sige muna. pa gusto ko malaman kung iboboto niya. Kasi since binoto na natin lahat eh. ako na ba? Hello? Yes. Okay. Kung para sa akin, iboboto ko rin siya kasi ang ganda ng story eh. Tapos parang, though naisip ko na kung paano siya nangyari. Pero yun nga, ang ganda lang nung ano. Para bang East meets West or para bang makikita niya yung parang dating siya. Pwedeng ganun. Parang ganun eh. Kasi parang mas aware yung naka-cowboy hat kaysa dito sa isa eh. So parang feeling ko siya yung galing sa kung saan man. Pero okay. Okay yung ano. Okay yung storya. Pati kung paano niya nagamit like yung sa tema para i-ano niya. Okay, okay. Same. Parang tayo naisip. Inisip ko siya parang nagano ko eh. Parang Back to the Future yung tumakbo. Oo, di ba? Isip ko. Oo eh. Parang ano talaga eh. Ano eh. Pati unang ano pa lang makikita mo na kagad na, ayos. Pero question ko dyan, paano siya naging double up? Naging ano? Double up. Dahil lang dun sa left and right na May question din ako sa'yo, Kev. oh, Bakit mo siya binoto as double up? Oo. I-reverse uno mo. Reverse mo, pre. Na-reverse ka eh. Oo, kasi nagandahan ako. Eh, pagka mga ganyang contest naman, sa huli mo na yan i-justify eh. Basta, pag nagandahan ka, pasa mo. Ba't napunta sa akin? Hindi naman ako yung guest. Pero hindi ba ano, yung conceptual contrast Oo. Hindi naman. between the two?
Yun yung ginamit yan as a Double up. Parang interpretation. yun. Hindi ko lang alam na yun yung gagamitin kong word. So, you agree with Raf? Hindi ako. I highly agree. Napunto lang ni Half yung exact words na magandang gamitin. Oo, no? Pero yun, yung nasa isip. Pa, nagsispeak yung mind ko through you. Ano nga ulit yung term, Kevin? Ano nga ulit? Ano yung rap? Ay, nako. Conceptual, contrast. Yeah. Nagjo-joke. Bubububuhan lang tayo. Yun yung grabe. Para Super. pa tayo nasa unahan. Baka may konting saya pag may bobo eh. We represent 8080. Pantay-pantay yun. Anyway, ikaw, Kobe, since mo ako, reverse ulo card mo ako, anong double up dito? Sa tingin mo? para sa akin kasi, yung technique na reflection kasi, 'di ba? Parang ang naging build up kasi sa akin, ang daming reflection na entries. So doon nag-build up yung utak ko. Tapos biglang nakita ko, uy, okay to ang galing ng concept. Tapos dahil nga double up, yung utak ko nag Back to the Future na. Isang tao siya. Yun yung double up ko pero magkaibang generation. Parang ganon. Yun yung na-trigger sa isip mo, no? Kasi yun din naman yung na-trigger sa isip ko eh. Sa isang tao lang siya. Oo. Tapos yun nga, very very tawag dito, very significant para sa akin yung headwear. Kasi isang Ah, from a older generation yung style, tapos yung from a modern generation na style ng headwear. So yun yung isa, pero naka-G-Shock siya, sir. 'di ba? Di- Napatingin din ako eh. Pero yun yung story or yun yung concept na naglaro sa utak ko. Isang tao, Back to the Future. Tapos naging tawag dito, added element yung mga yung contrasting ano nila. Attire, ganyan. Yan. Nasagot ko naman sir ng tama yung binalik mo sa akin kanina. Pa ba natin si Rap? Si Bench muna, si Bench muna. Okay. So, sa akin, ayun din, yung generational na contrast, no? Para silang characters, di ba? Yung isa parang ghetto, tapos yung isa, cowboy. Para sila magdudwelo. Parang dudukot na lang ng baril pareho eh. Parang ganun. May ganung play din sa akin. Pero kung himayin mo yung elements ng double up na yung sa outfit talaga niya eh, na may outerwear din pero yung isa vest, 'di ba? Yung isa parang jacket siya na mas modern yung dating. So, yun kahit tapos yun mas bata siya, mas patanda yun sa kabila, 'di ba? Yun din nakadagdag din yun na parang ito yung past ko, parang ganun ito ako ngayon. So, may kwento. Tapos yung ganda yung pagkaka-split frame sa gitna rin. Ayun, yun yung sa akin. Alright. Thank you, Bench. Let's hear it from none other than Mr. Rafael De Leon. Ayun, for me kasi nung una ko nakita to talagang nakita ko na it's very conceptually rich. So it's a very character-driven na sociological study, 'di ba? So parang ni-utilize niya yung reflective partition, I guess, kung ano man 'yan, na nag-construct siya ng spontaneous sa diptych that contrast yung dalawa na very entirely distinct na masculine na archetypes. So, ayun nga, so gamit niya, yun nga, yung juxtaposition ng dalawang yun yung isa pang ginamit niya rather than the very simple na nakikita natin sa which is parang visual echo lang talaga siya. Yun. So,
yung relation nga niya sa theme, like I said a while ago, na for me, yung double up dito would be yung conceptual contrast rather than the identical replication. So, for me, nagre-represent siya ng dual reality eh. Yun nga, yung modern and utilitarian na urban na person. Tapos sa kabila naman yung highly stylized cowboy. Pwede rin din yun na mention niyo na parang may Back to the Future. So, ayun, yung visual language niya, ah, yung harsh na bisecting line sa gitna, yun yung, for me, yung ano naging vital na narrative tool which separates dun sa dalawa. So, parang two men and different eras, di ba? Medyo surreal din siya kung i-relate mo siya dun sa modern world natin. So, di ba? Tapos, execution-wise, ang complex pero pulido. Parang hindi ko nga alam kung paano nila na-capture yung nasa reflective side eh. So, paano to? Paano nila nagawa? Di ba? Parang saan nakaharap yung mirror na yun? So, Tapos wala siya sa ah, reflection. oo, Wala mas sa wala siya sa frame. reflection. Mm, 'Di ba yung positioning pa lang din niya kasi nasan mm, kaya siya niyan, 'di ba? Oo. Yun, pag gumamit pa siya ng wide dyan, makikita na siya eh. So, it's mm. parang, hindi na naisip ko, paano nagawa yun? So, ayun, ang pinaka-strength niya talaga, yun nga, yung street casting. It's very, for me, ngayon ko lang ito nakita, yun nga, highly original. At least for me, wala pa akong nakita iba na parang ganito eh. And then it's very character-based interpretation ng theme. Siguro kung meron lang ako konting nitpick, yung sa bandang lower right, di Ah, ba? So, Orange. ay, oo. parang nakalawit dun na bag. Yung nakalawit. Ah, Hindi ko lang sure kasi kung anong kulay siya eh. Pero, medyo na, pag mas malinis pa, mas magiging, ano siya eh, mas magiging surreal pa siya eh. mm. Diba? Pag nawala yun. Yun, very intellectual. So, yeah. Grabe. Andun yung duality talaga. Mm. Di ba yan rap dahil kilala mo lang si Dexter? Hindi rin actually, hindi ko nga nakita yung file name nung umpisa. So, nag-ano lang ako eh. Parang sinelect all ko siya din, nag-right left lang ako na naka-preview. So, at the end ko na lang din talaga nakikita kung kanino. Question. So, Kasi, ayun. siya lang yung may 4 votes. Tingin nyo deserve niya #1 spot. Oo. Ako din. Oo, kasi Ako. Oo At, rin. di ba, parang, very intellectual, execution, andun. Mm, Diba? So, very minimal and very parang pet peeve lang for at least for me yung kung ano lang pwede kong ipalit or tanggalin or omit. So, Top wala natin to. mm. mm. Kumbaga ito yung out of the box na gumana para sa akin. Kaya, Oo. hindi ka din. Diba? Andun yung reflection pero hindi niya ginamit Oo. yung reflection. Tapos, yun pa, parang napaisip ka talaga eh. Oo. alright. Galing, Congrats, galing, galing. Dexter. Congrats. Okay. Woo! Wala ba tayong soundboard? Woo! Jay, yung palakpakan Jay, pakiad. Tsaka yung mga torotorotot. Ngayon, ang natin, kailangan natin pumili ng top 2 and 3 kasi pareho siyang may 3 votes. So, sino yung magiging top 2? Sino yung Siya. magiging Top 2 and 3 na siya. Kung sino na lang yung magta-top 2 and magta-top 3. Oo, yun na. Pero ito na ba talaga yun? Votes, eh. Or meron ba kayong i-vote na tingin nyo lulusot? Kasi ako, Ikaw yung hindi nag-vote sa isa eh. Tapos ha? ako yung sa isa. Silang dalawa, pareho silang nag-vote dun sa Oo nga. Pero hindi ka naman pala nag-vote eh. Tayong dalawa yung mag-aaway ngayon. Kasi magkamukha masyado to. Itong dalawang. Oo, same concept eh.
Kaya nga parang ang gusto ko, magpasok nung may 2 votes. Pwede rin, actually. Kasi Mm. parang same na eh. Parang, So, wait lang. Ha? Pero baka kasi baka unfair lang kasi yan yung may 3 votes eh. Mm. sa bagay. So, ako might as well stick with Kay those Jonathan ako. deliberate. Kay Joseph ako. Paano kayo dalawa, Raf tsaka Bench? Kanina. Okay. Bakang hirap. Si Iyo pala tiebreaker natin. Sige. Si, Tapos magtatay ulit kami. Achoo! Si Achoo! Kiyo yung magde-decide. si Kiyo na lang. Mabalik Kiyo. Iyo, tiebreaker ka. Sino ba? Yung number 2 and 3, sinong mas number 2 mo? Sinong top 2 mo? Between Joseph tsaka Jonathan. Sorry. Teka lang. Titignan ko eh. Ang hirap, pre. Kaya sa'yo pinaubaya eh. Ayaw sumagot ng dalawa eh. Kasi pag tumitingin ako sa gitna, nakikita ko yung dalawang kamay na tas pag tumingin ako sa gitna na isa, nakikita ko yung muka. So parang naimili na lang ako sa muka. Nakakanganga o dun sa Shit. Teka lang. Ano na? Dito ako kay Jonathan. Yeah! Congrats, Jonathan! Top 2. So, top 3 natin si Joseph, Andre, Crisostomo. Now, we also have to deliberate dun kasi top 10 lang eh. So, kailangan natin magtanggal ng Pinakamasakit. dalawa. Ito yung masakit. At dalawa. Sila sa posting na wala pa. Oh, diba? Guys, wait lang si Beiji kasi nagyayaya baka Wait lang. nawiwi. Go lang, sir. Wait na, Beiji. Dun sa ilan ba to? 6? Ilan ba yung sobra? 8? Sobra, 8, no? Ano? 8 to. Sobra dalawa. Pili pa tayo ng 7. Magtatanggal tayo ng dalawa kasi 12 yung Dalawa. total yan eh. Oo nga, 12 pala. Since guess natin si Rap, Sirap na. dapat na yung pili ng isa. Ah, Tingin niya, hindi deserving. sakit naman nun. Huwag niyo po nga abangan si Rap sa labas. Shit, ang hirap. Isa lang. Tapos, isa pa ulit. Ito lang, lahat naman deserving. Yes, totoo. Lahat naman deserving. Actually, lahat ng 52 entries, 52 nga pa. Diba? So, lahat naman ng 52 entries, okay naman eh. Diba? So, and thank you sa mga nag-submit on behalf of Capture Manila. Pero out of dito sa 12, siguro isa sa Holy words tatanggalin. muna siya. Siyempre, kailangan mo ng yan, di ba? Sandwich. Meron ditong suspenseful sound, Jay, Kailangan may konting suspense muna, di ba? Parang to calm the nerves and anxiety. Pero, siguro yung kay Mark. Ooh. Tatanggalin. Oo. Hot take yun, ha? Mark, si Raf yung nag-decide, Sorry, Mark. Final first na Hindi, tanggal. dapat may affidavit, tawag doon, dapat merong affidavit tuloy. Dapat may rebuttal yung iba. Hindi ako agree ako. Kay Mark. Mark. Ako din, kahit binoto ko siya. Sige. Agree ako. O, sino pa yung pangalawa, Raf? Si Raf. Wala, ba't ako? Iba naman. Benj. Nasa sa akin. Ikaw, Benj. Sa akin,
Hmm, yung kay Aiden. Kasi nga, parang pareho siya conceptually nung sa isa na sports tapos Um, double up. Boy, oo nga, So, dalawa yung maglalaban. parang may filter ko siya ulit. Ganun ko gagawin yun. Parang dito sa set na to, ano pa yung nauulit na lang. So, yan yung piliin ko kung ako yung pipili. good point, good point. Agree ako. Agree. Agree. Okay. Okay, so we have our top 10. Congratulations. Again, everyone is deserving. Pero syempre, Yes. we have to pick our top 10. Parang ang sama ng loob ni Raf na nagtanggal siya ng isa. Yun talaga. But thank you. Raf, salamat. Very, very short notice. Pero dito ka pa rin. Thank you for all your support. Simula nung nag-start si Capture Manila. And up until now, na ito, kasama ka namin sa judging for April photo contest. April photo contest. Yan. Thank you. Everyone, salamat. No And problem. sana, supportahan nyo pa rin kami sa Capture Manila. Dami pa kaming plano. We're planning something big. Sir, na-upload ko na pala. I-share mo. Share ko. Yun, we're planning something big. Hindi ko alam kung gaano kalaki. Basta medyo big siya. Hindi pa namin ma-announce kasi may mga logistics pa kaming kailangan kausapin. But yeah, stay tuned and follow us sa Facebook, social medias, Instagram. We do have Spotify and YouTube for the podcast where this video will be uploaded. Maraming salamat. Good night, everyone. Good morning. Magandang tanghali. And see you ulit soon. Thank you. Thank you. Thank you.